Inyong mga pages ninyo, napo po yung mga page, no? Sige. Sugda na to mga kaigsunan, pinaagi sa pagtawag sa presensya sa Ginoo nga magpatunga karon dinhi sa paghimuon nato nga dialog. Doon na tayo himuon nga duha ka pagampo. Unahon nato pagtawag mga kaigsunan si Sister Arlene Bascos, usa ka katikes. Sister, please come over. Ihangyo na po ang tanan sa pagtindog. Mag-ampo ta sigon sa atong pagtuo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gamhanan balaan ug mahigong mauna mo nga Dios among langit mong amahan. Nagaday nagapasalamat kami kanunay kanimo kay ikaw man ang among Dios nga maluluyon, ang among Dios nga mahigong maon, ang among Dios nga manggihatagon ug lamaw sa tanan, ang among Dios nga mapasayloon. Pasaylo ang kaming tanan sa among mga kakulangan, sa among mga kahuyangan kanimo amahan. Ug ani kami karon imong katawhan, imong mga alagad aron sa pagtuo, pagtuki sa imong mga balaang pulong nga diin imong gibilin kanako. Giyahi tulubi ang ang mga speaker karong buntaga, ipadala ang imong balaang espiritu nga unta ang kahabsay, kalinaw, panaghibusa, pagsilabtanay, ug ang pag-igugmaay maoy maghari sa matang usa kanamo. Amahan, wala gayud kami mahimo kundi pinaagi kanimo. Busa ang isalig ug itugyan kanimo ang tanan. Kay ikaw lamang gayud ang among dalampanan. Tabangi panaliti kami sa kanunay. Sanglin, tagasalig lamang gayud kami kanunay kanimo. In the mighty name of Jesus we pray. Uban sa panganga sa among mahal na inahan, ang Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa habig sa Seventh Day Adventist, may I call Brother Tata to lead us in prayer. Atong ito po sa Pangulong sa Padayon. Langit ng Amahan, Diyos na mo sa langit, salamat kayo Ginoo nini matahog na kabutagon. Sa imo ang paghatag ka namo ug may panahon, tagsa-tagsa ka may panglawas, nakadangat kami ning lugar sa tagong nga puno sa panalangin. Nining tagnanga Ginoo samtang gasugod ning mga dialog, ang imong tanggugma mga patigbabaw. Panalangin niya mataghabi nga mulutaw ang mga bulawanong mensahe nga madungog nining palibot nimong binyo nga ang imuhang ngalan mo'y mahimaya o ang kamatuoran mulutaw mo'y magagiya ka na mo samtang kami nagakinabuhi nagapaabot sa imo'y ikaduhang pagpadaya. Pasayloan ni sa mong mga sala sa pulong sa puwat sa mahuna. Ining tanan na mo ginapangayo, ginapasalamatan amo kini pagkadawaton sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Please sit down, my son. First of all, I would like to thank you again for joining me this great dialogue. It's a blessing to come together to share our thoughts, guided by respect and faith for one another. As Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So I look forward to learning from you and growing together. I would like also to emphasize the main reason why we have this kind of dialogue, because one of this panel is telling lies and one is truth. Either the Catholic Church is truth, the Seventh-day Adventist lie, or the Catholic Church lie and Seventh-day Adventist is wrong or right. That is why, let's open our minds. Dili ta kinahanglan mahimong prejudice sa tanan nato mga speakers. Sabrihan nato una-una, gamito nato atong pagka-intelligente aron doon na tayo benepisyo nining dialogue. Kay kung nianhi na din nga doon na tayo dalagaan,
nga mga idea why ulos kining maong dialogue mga kaigsunan. So let's open our hearts, let's open our mind. Atong sundan mga kaigsunan ang atong friendly dialogue between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. Sa atong palakpakan ang Ginoo mga kaigsunan. Unahon ako dinhi sa habit sa Seventh-day Adventist pinaagi sa toast coins. Akong unahon karon sa pagtawag ang ilahang panel member, Brother June de la Peña. Mo'y na mayong buntag magigsunan sa ako sa mga kaubanan diri sa panel sa Media o gyapon sa panel sa mga city. So mo ni ang first time nga dialogue nga nahimo sa Tagum. O katong ipanikamutan nga mahimo ni siya kanang sport nga bukabildo ay tungod sa balaan kasulatan. Okay, may igsuon na ato namang nabalaan kung sa gyud ang pamatud-an. Sa among bahin, sa among pundok, ngadto nga adunay pangalan nga Seventh-day Adventist. Okay. So, ngano ka nga doon may ginganlan mga pulong ng mga Seventh-day Adventist. Tugod kay gikan sa pulong na Seventh-day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist ika nakuha na sa word nga Advent nga naghulugan og within for the second coming of Christ. Mao nga ang tanan nga nagapaabot ni Kristo tawgon siya og Adventist o Adventista. O diya kung napahulay siya sa Sabado, tawgon siya Seventh-day Adventist. Mao na siya ang informasyon sa publiko kung nga nakuha o nabugna ang ngalan nga Seventh-day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan, now tungod kay kung imong tan-awon sa balang kasulatan sa Biblia, kung pasahon mo diha sa Matthew 16 verse So pasabot lang nako sa ato mga viewers ha. Kini siya dili ni siya katong classical nga debate. Ang kwan rin hitabo diri walay one-on-one question kundi pahayagay lang ang isig ka panelist, ang mangutana ang audience lang. Kay isabutan para at least dunay general learning lang dili ning iyon nga usual debate tubag sa matag panelist wala. Ang audience maoy mangutana ni ini mga kaigsunan mao ni ang bagong pattern karon sa friendly dialogue. Dili ni siya gitawag public debate, public dialogue ni siya na ang mangutana ang audience dili ni kapangutana sila pod sa pikas ang mga 17-24 kapangutana sa amo ang audience lagi mangutana. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag na sa katahong ini nga walay puling o kunot o bisan unsang sulusama nini nga aron mabalaan siya o dili masaway. Ang buti pasabot nga ang matuod nga iglesia kung ikaw moanggot na tinuod kang relihiyon, tinuod kang bundok atong paningkamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Mao na giingos pala kasulatan ng igsunan. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon unsaon pag-ila ang tinuod nga iglesia. Sumalapas sa panarayag 14 versikulo 12, dingon dito na mauni ang katauhan sa Dios. Kaming pang mga ang mga audience tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang kundi pasabot nga adunay ilhanan kuntimaan nga kanang pundukat tinuod na kung iyang gitudlo o gipatuman sa mga tao o giwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang pundukat tinuod na kung nagtuman na o balaod. Ikaduhang punto mao, nga unsang balaod rapor. Deuteronomio 4 versikulo 13. Ningon ang bersikulo nga Moises kadtong nasunat nga napulo kasugo sa duruhang kapapan nga bato ipatuma ni sa tao. Sa sato pa, kung ang imong pundok karon or ang pundok na tinuod, naghatag o nagpamatuod, nga adunay sundon nga sugo. Unsang sugoa,
na pulo ka sugo. O naapay mga sugo diha nga tumanon bisan pa kung wala pa sa napulo ka sugo na sala. Okay. Now, ato nahibalan nga gunaan gani magtukod dapat tinukod. Unya kun ang tao o kinsa may nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Karon unsa may kiniya ni Kristo, kung siya may nagtukod, si Kristo usa ka Hudiyo. O unsa may kinaiya ni Kristo magaigsunan. Kung sumala pa sa itong mabasa, ayon iya nga matag adlaw Sabado, si Kristo uadtog simbahan sumala sa iyang nabatasan. Nga sa ito pa, kung ang nagtukod igsuon mo adtog Sabado kada Sabado, mo adtog simbahan, imposible po nga ang iyang tinukod, di po mo adtog simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman, kuwando sa versikulo 26, dingon dito, nga bisan kinsa ang moalagad nako, sundalan ko ninyo. Asa ko mo adto sa akong alagad. Karon kung mo inon ta nga tinuod ta nga pundok, anong tan-awon? Unsa may batasan sa nagtukod, kinsa man siya, o unsa may sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, dili suon nga kabutagon gitagaan na lang mo informasyon sa pag-ila sa tinuod nga pundok nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo ka mga sugo mga igsoon. Karon sumala pa sa Lucas sa Lisayas ng ibasa matag Sabado matag simbahan ug usak ang libro sa pianang tinukod di pud pwede matug laing simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw ra kung Sabado. Mao na kung imong tan-awon ang balang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Pinaliyag nagtudlo diha nga ang adlaw Sabado mo'y timaan sa katawhan sa Dios o bisan pa gani ang pagsimba sa langit ug yuta girekomenda ug gitagna na ni Propeta Isaias nga kana adlaw Sabado ang tanang maluwas ang pagsimba igsuon adlaw ng Sabado. Isaias 16, 22 o 23. So, doon bigla diyan mo ako ni gibahin mo kaigsunan. So, ako'y hatag ang panahon ni Brother Darrell alang sa pagtiwas sa 20 minutos. Bueno, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Murag hinay man. Mayong buntag. Adunay usa ka palubihon nga nagkanayon. Nung putis is easy Deuteronom, quinces is easy veritas. Certificalos ito verdad, to palabras is verdad. Walay mga tarungan nga mulumtad kung kini dili magsugad sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kini nga layok si katarungan, dugay-dugay na rin ang sipiha. O niya, nagpasalamat ko nga nakatultol yun mo din sa atong binyo. Now, ang atong hihimo ron mga higala, usa ka comparative study. Now, ang topic, Iglesia for Iglesia. Ang among trabaho ron, ang pagsulti ra gyud ninyo sa tinuod. Kung saya mong trabaho? Kung saya mong trabaho, Diyos. Ang pagsulti sa tinuod. Kung siya sulti? Huwag ilabot ang bakang ining urasa sa kabuntagon. Sa Kayas 8:16, nag-ingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuod nga na sa inyong isip katao. Kung siya isulti? Kung siya isulti? Sumala sa mabasa, ang tinuod, ang tinuod. Now, munang likon ning upabarok sa tinuod. Nga naman, basta dunay tinuod, doon na po'y bakak. Dunay magpamato, doon na po'y magsupak-supak. O na nga, kung pamatod, ni nga ang Seventh-day Adventist, mo'y tinuod. Amin ba? Adi man mo amin ng atong mga bisita gawan. Amin. O no, usa naman sa kay Kristo. Mamarakpak na kung natanan ni murag action man. Kapag-kapag. Dili ta mga soko ini. Comparative man eh. Ang among gipresentar karon, ninyo pong analyson diha. Pagkahumana mo present,
ang among mga pinalanggan, mga safety, sila na po mo present. Ato na gihapon ko balandungan kung asa gihaong sa Biblia. Tinood nila. Ginaya ay ramang alanganin ng ubat. Muna atong trabaho. Now, ang Mateo 16:18, mauni ang pundasyon sa tanan nga mga sikta, tanan nga relihiyon na narehistro sa Secretaries and Exchange Commission. Dinhi sila manukat. Dinhi manukat. Iluganay ining sikso ha. Pagkahuman, di kay kauyon, di bati. Ato na kong basahon. Magpakitabang ko ninyo mga kaubanan na ko, yung nga grupo sa 3A Media. Mateo 16:18. Atong basahon, o nang muhang niyang itong na pwede basa. Okay. Atong basahon. Kung unsa yun, ang mabasa sa Mateo 16:18. Okay, atong ipabasa. Matius 16:18, nagkarayon din. O soki ikaw mos Pedro, o ibabaw ni bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia, o ang kahum sa kamatayon, dili kayo makabuntog niya. Laliman ka arong pagkasultihan. Pedro, sultihan ta ka. Ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Waningon si Kristo. Wala na siya dialogue lang siya Ibabaw mga nining bato. kaikunan ang mga Tukuron ko tana, ang akong ang mga. general audience. Kay kung mga, durang, Kaya ang topic, daghan. Tinood nila. simbahan for Tinuod simbahan, ba? iglesia for iglesia. Either Sa Seventh-day English, Adventist, may tinuod na simbahan, I will build my church. ang Roman Catholic Church Wa sa ay ingon simbahan filter na upon this tinuod. rock, I will build So my ang church. mangutana ani, Tinood nila. ang general Wa siya audience minuk dili church. ang panilis. Ningon siya, filter Kay upon paano this siya, rock. dili This ni rock, siya I will build my church. Singular. usual nga debate Ato kundi pa, sa Mahayagay lang ni- Constitutional 227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Secretaries and Exchange Commission o sa right tinuod. Ang uban, babay, o sa right tinuod. Ingon siya, tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Nabay pangalan. Waoy! Anhita si Grego. Naunsa ng trabahoan. Kay sa New Testament, bantay ha, sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilabi na yun ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon mga igala din he. Kini siya mga igala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon ligala kay mo man ni ang ato gud nga pasukaranan o kini sa bagong tugon dinhi na ikotlo ang mga translation. Kay dunay mga translation, basic dunay translation ba nga manglupan nga dili konektado sa original na Grego. Aw. Di na po na pwede. Ha? Di na pwede. Kuan ba ko kay na ko sa ni Alfred sa iyang. Okay? Okay. Diri-diri lang. Inihang. Okay. Yara. Usay nagsuwat ini. The Interlinear Greek English New Testament. Kinsa? Si Alfred Marshall. Atong patuganan Mateo 16:18 iukap ko. Atong basaw sa Makadiyot ang Grego. Kay mauni ang kinakauna mga higala nga o original sa bagong tugon is Greek. Ano ko ba? Mga translation naman na. Kung doon ay mabasa nila nga nag-claim na sila mo itinuod ay mabasa. Okay na, basta muhaong sa original. Hindi muhaong ron. O naigilingon. Di na pwede. Mateo 16:18. Naadi sa likod. Kinang pilit. Dari. Ikaw ko sa lang kapapit. Nagpilit. Ato, okay. Yara. Ingon siya. Mateo 16:18. Kaora na ito kalipara. Kago disoy ligo, otis so it Petros
kay ibitaw dito Petra, oy kudum ninyo, moten Eklesia, kung atong subayon re, dili Eklesia kung mabasa Eklesia, singular gihapon may galat, wala na gihapoy pangalan. Karon, nganong nikliman nga ang Seventh-day Adventist tinuod, tungod kay ang nagtukod si Kristo. Kinsay nagtukod? Sa usa ka iglesia ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. Unya nganong tumutumuan man. Walay Seventh-day Adventist dinhi. Nawala. Diri nga side mo ragot magkatubag. Nay nabasa? Wala. Sa Griko, why nabasa? Kung doon ay ubang sikta o relihiyon na moingon na, ilan lang? 5 minutos. Kung doon ay ubang mingon niya, amo amoy tinuod, mabasa sa Mateo 18. Atong subayon sa Griko, kung sa Mateo 18, kung mabasa ba diha, ang imong ipasakupan. Kung wala gani, ang imong gigamit na translation, butlog. Butlog. Kung mogamit kang translation na di haon sa original, butlog na. Big. Salamat sa 5 minutes na nabilon. Mauna nga, ang gihatag ni Ginisus siyang iglesia, attitude, karakteristik. Maayong balita, Biblia patabang kong mga kaubanan. 18 pamanta, di ba? Mateo 18. Atong yarangkada sa 19. Mateo 18, 19. Atong ambakan ang 19 kay naman sa 18. Parang maklaro ko niya, tamong mga audience, pagtigo mo daghang pangutana ninyo kay, okay, ato sa ipabasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili syuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugot dili syuta, itugot usab dito sa langit. Karting ni Dota, oy, karting yung ni Dota. Ang iglesia, nagitukod ni Ginisos, dili ang pangalan maoy ilhanan. Pangalan? Pangalan ba? Dili. Unsay gihatag ni Kristo? Kingon siya ang atong ihatag dinhi. Yahweh. Yahweh. Ay napoy kung Yahweh? Ayun siya. Ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang matuod nga iglesia, dunay ipangdili. Sakang klarohan. Unsa siya? Dunay idili. Pero wala gani gidili ang imong ipatakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon na po'y gidili nga gamay na pud kaayo, di hapon na mo'y tinuod. Ang tanan nga gidili, gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Doon ay gidili gani, maunay ilhanan sa batong iglesia. Usa na niya na, usap sa bagong tugon, ang pamatasan sa magtutukod nga mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus. Lucas 4:16. Sumalas siya sa batasan. Kada adlaw Sabado, naa siya sa simbahan. Muna ang Seventh-day Adventist, maayag yung pagkahaong, maayag kaayong magtani, makaangkon yun nga, ang Seventh-day Adventist, maugay haong sa ituto ni Kristo na iglesia. Una na atong pasalamatan ang tanan nga di akaron, aron makadungog sila sa mga presentation. Onya kay ang nabili nako nga minuto adunay 1 minute, no? Muna mga igala nga gikan jud sa original ang karaang tugon palagdaan ang doctrine sa Seventh-day Adventist nag-exist na hangtod karon nga panahon sa ato nga presidente. Muna may igala nga ang Seventh-day Adventist mo ni siya ang iglesia nga nagsunod yun
sa kapalakuran sa Ginoo ug nagsunod sa iyang mga doktrina tungod kay kini nga iglesia sa daang tugon palang daan gitawag na iglesia daang tugon gitawag siya kahal sa daang tugon sa Old Testament sa Hebrew kahal nana gitawag gani iglesia sa kalingawan nga higala nana pagabot sa bagong tugon gipalig-on na lang ni Ginoo. Okay, may gala. So, murag no more time naman siguro. At 29 seconds. Muna may Salamat kayo sa inyong hangpan karon. Biyo mga brothers and sisters, no? Kining platform karon is only a dialogue, dili question and answer sa mataghabit ang mangutana ni ang audience kay usab ang plataporma sa maong diskusyon. Dialogue na lang. Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga igsura to sa Seventh Day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa tumaigsoon sa Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator o sa ako timekeeper. Sa duha ka mga amigo nato nga masabarista nga nagpabarog sa ilang simbahan, sa tanang nga mga Seventh Day Adventist o sa tanang mga Katoliko, malaing tinuhan, ang among kinasingkasi nga pagtimbaya ka ninyo, mayong punta ka natong tanan. Kini nga dialogo doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa pa sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh Day Adventist Church. I hope nga sa atong pagto nga mauli, madala nato ang nagpuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod na gitukod ni Kristo. Ato unang basahon ang mismong basahon sa Seventh Day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, Pahina 29. Paminawan ninyo kung unsa ang ipamatuod sa Seventh Day Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon din The Apostolic Christian Ancient Catholic open and close parenthesis Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine in AD 321. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Mismo ang akong kaatbang mipamatuod ng gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Maunang wala na ipaglaon ng Seventh Day Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga naman gipamatudan sa ilang bagahon na ang gitukod ni Kristo she became the Roman Catholic Church. Maunang nagtukod na lang sa ilang goodbye kaya wak naman sa puruhan kaya ang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa ka Espidno, bisan mo abot pa sa Pluto, di yun ka proibang Seventh Day Adventist. Mong ilan na lang. Timailhan, nagtuman-tuman ko no sila. Uy, kung ang basihan ang pagtuman, way laing tinuod, kung nili ang Judaismo nga relihiyon, kasi sila ang isuko. Naghatag sa palasyos na domingo. Nakuno si Kristo misulo sa sinaguga, batasan ni Kristo, maukuno ang batasan po na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao ka na, nga naman, nga si Bacalares, ni adto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinaguga, sa mga Hudiyo. Nanong ni adto man sa apartment, kung maunay argumento o sa kana tahagok ka o huyang nga argumento kay patuon nato nagitukod ta ni Kristo kay misunod na sa batasan ni Kristo.
Unsay prueba? Dinhi sa Lucas Kapitulo, basahon nato. Nawa ang yun magkatunong sa argumento kining ato papinanggan. San Lucas Kapitulo 2:41. Brother Paul, stop sa ito kanyan. Dahil brother ay reklamo ang one, di kasay? Objection lang, Mr. Facilitator. Klaro man kayo ako ang isabutan sa kanya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo imong pamatudan. Yes. Dili ang Seventh-day Adventist may kabito nimo. That is a rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili na po na siya mapugnan, walay kalainan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir. Okay. So maubitaw, nagigamit na ako din inyong basahon na ang gitungkod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagprueba na ang akong iglesia ni Barugang tinukod ni Kristo kay bisan ganing inyong basahon nagprueba man ni ana? Oh, ako nang gidawat. Okay, thank you. Ako may totoong introduction na akong ipasiunhan na Brother Paul Alvin, with due respect, Paul Alima, I am talking the facilitator, not you. yes. Let the facilitator, not you are not authorized to respond. I am raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Dito na ang operator sa ako. Okay, Yan for a naman, while. okay. For a while. Stop na to. Dahil lang, Brother Paul, nakastop pa atong time. Nag-raise of points ang Seventh-day Adventist nga it seems sa rebuttal sa speech nga stand. Mautana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will answer sa iyang stand? Yes. Okay, so, So, ng akong pagbarog din nga ipruiba nako nga gitugod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Ngani sa akong intro, ako nagigamit ng inyong basahon mismo. Nga nag-ingon din di apostolic. Brother Paul, dalang. I-stop na nato ang explanation. Gusto lang mo makibalo sa kung dito, accept man mo nga dili ribatan sa imo para dili to ribatan. Saan na to Kung mo? may gusto nila nga akong pagbabarog ng Roman Catholic Church, kung dyan ang libatal, okay na sa ako. Okay. I-grant na to ang ilang Okay, nga lang ha, saan ba siya? Kaya nakakuha na itong time. Dili ba, padool dili kayo ang atong mic ko sa langabok. Ako na ba na mic? Mic. Ona. Patas. Siguro si Mr. Paul Alima wala ma-enhance when oriented this year, when oriented in this part of debate. Do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Huwag kang ma-oriented sa state of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di tayo mag-drop of names, dili kayo ubalos ni mapupus mo. Okay. Asasin nyo. Stop. Nakuha na ako ang point. Nakuha na ako ang part. Akong desisyon, Brother Paul, I respect your idea. Ganina naman nato ni istoryahan. So, let's move. Ang request sa Seventh-day Adventist, ganili na ito mag-drop of names to prove. I hope, ingana po na may tabo sa inyo so, unya ha? Because, ganyan nga Brother Paul, may I overrule? Let's go sa atong pagpabarog. Wala. Paliw ko sa mic. For fairness, dili ta makamove kung ato na yung balis-balusan, no? Dito ta sa pagpahayag. So, nag-request na itong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule?
Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nahabilin is you have 60 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, doon ay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay dito kini nagsumikat sa Jerusalem o buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod og sa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makaylapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausap kanako dito sa Roma. Maunang ang simbahan doon ay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod na iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniilugway sa Roma. Takdo pa kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika. Perting takdoa. Nanong gusto man sa Ginoo na ipaabot kini sa Roma. Tuba, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8, kamong mga taga-Roma, gipili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8, o siya kaninyo, retirani sa Roma, ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Ibenses himon in katanggilitay in holo topos mo na ang pulong nga katahulos. Sa ato bang kabubuton sa Ginoo ang simbahan mahimong Katolika unsay gamiton ang Roma nganoman during the time ang Roma ang iyang scope is universal. O nang sakto ang giingon sa Maresa Iglesia Adventista na maingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan ako. Dili na kayo magbangbang kining maong nagpuntaog kakamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Istalwa, anak mani ni Alfredo Moho Sr. Si stalwart na anak ni Alfredo Moho Sr. na himong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko, si stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Moho Sr.? Anak siya one and the same. Maong ang gitukod ni Kristo, giproibahan sa roadmap of the church na maukini ang simbahan na ki-extend nanto sa Roma. Doon na pagitawag quantitative development of the church. Kung gusto rin mo matrace back ang simbahang gitukod ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28, ang mga apostoles, mga unang membro sa Iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagpili na sa Ginoo ug laing sentensa sa sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahidugang na po ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugang na po ng 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod na iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao nga si San Juan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya gikan sa first century.
Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod nga iglesia niining tuig 2025 usa na kadako nga pundok. Ug may laing pinakadakong pundok nga iglesia ang Iglesia Katolika. So base sa akong gi-prove ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. O sumala sa ilang pasahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan nato sila. O atong dayon sa atong kauban ang nahibilin ng minuto. Sir, ito. Salamat kayo, Brad Paul, o sa akong mga former comrades, Brother Karin, Edwin, sa inyong facilitate din sa mga kauban ako nga debater sa Seventh Adventist, salamat kayo. O sa amuang nasyonal, salamat kayo sa pagtugot o sa mga kaubanan, labi na sa akong mga followers niya, sa bro Jeff Australia, shout out nila niya. Okay mga kaigsunan, iskutan sa atong kauban nga ang simbahan Katoliko gitukod sa atong Ginoong Kristo. Onya, si Brad Daryl kanina nag-iskot mo kung Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Kristo. O kinahanglan atong ning sumayon kung kinsa ni Pedro nga giappoint sa atong Kristo. Kay di maklaro ang imo. Ano maklaro ako? Di maklaro ang imong. Wala nga. Ako magipili. Ang simbahang Katoliko dunay gibidlan ni Kristo sa iyang pagtukod. Balik. Wala hindi maklaro. Hindi maklaro tingog. Gani, ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia nga gitawag og the Message Bible. 49 man to kanina. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. So kanina. Remember, ato pa na Apostle Paul. Remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtukan sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod nining Roman Catholic na simbahan nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon, nagpagkatao o miapil siya sa lista ng kasaysayan sa kalibutan. Kung wato na kasaysayan mga kaigsunan, mo kini ang dako na ebidensya na dili malangkat sa atong mga igsuon ng mga Protestante. Una na itong tanawon mga kaigsunan, kini gitawag kong Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsunan ang ingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Okay man pug tiwas niya. Matod ba? Manggihat. Roman Catholic Church. Wala ito sa patunan karon. For the first 1,000 years after the day of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no such sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Palakpakan natin. Sulod sa libong ka mga katuigan, ang tanan day mga Kristiyano, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahana, dunay
gibilin nga Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishops in Rome who has been called Pope. 13 minuto na nagsyon. Palakpakan na ito, Ginoo. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, kipinlan niya Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Colors Encyclopedia, atong tanaw. Atong pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Book 8, verse 8. Read the history book and see. Sumala pa sa mga history book, mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible independent as well as supernatural society. Christ is the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, under successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan na imong ipasakupan, walay obispo, dili nagmao ang simbahan na gipanagyahan sa atong Ginoong Kristo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles. Dili, wa na atong Ginoong Kristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya dinhi. Take heed, therefore, unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unyaw sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giunaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani sa Hebreo kapitulo 3 versikulo 1, si Kristo pangulong pare. Imposible po na si Kristo pangulong pare ang iyang simbahan way mga pare. Tito kapitulo 1. So napasa sa kini atong tanaw. Ingon ang affirmative stand. Yes. ang Tito kapitulo 1 versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita, Affirmative stand aron ang butangan mo kinihimo karon. tagsa-tagsa ka mga Kanina, pare ang affirmative. mga syudad. Affirmative stand sa SDA karon affirmative stand sa So, ang inyong Catholic. simbahan, Kay mo ni ang wala format naman niya karon mga pare. dialogue. Questionable siya mga kaigsunan. Paghuman na ni audience ang mangutan. Pinagayag kapitulo 5, kapitulo 1 versikulo ang 5 at 6. bagong Matod pa platform na karon apostol sa Bayloay sa Gihimo kita Bayloay sa niyang pamahayag mga sa mga kaigsunan. pare Wala ni katong aron question pag-alagan bitaw. sa atong Diyos. So ang atong simbahan, gibutang si Apostol Pedro, isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Kristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan, butangan ug magpalantay. Usa si Apostol Pedro, puli sa atong Ginoo nga magpalantay sa maong simbahan. O niya, pagutana si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro kapitulo 5 versikulo 1 matod pa ni Apostol Pedro. Ako
nagahangyo kamo kaninyo nga mga pari ingon nga ako pari usab sa Dios. Aton pa na Apostol Pedro pari siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahan na sumala pa sa kasaysayan nga atong ipangbasa, si San Pedro ang unang gibutang nga leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay ni. Dili ba siya mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba magsabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimbag Sabado. Daghan ayo mga sikta karon nga nagsimbag Sabado kinsa kay tinuod ana nila. Di ba? Naapay mga sikta karon nga nagsimbag Sabado nagtuman gid sila sa kabubuton sa Biblia sa adlaw Sabado. Na Feast of the Trumpets. Na Yom Kippur. Tuman nila na. Diya Sabat Kippur. Pautan na kinsa tinuod. Munguplit na pinaagin ini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka ni ini, mala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, gitawag siya usa. Okay? Dagan kay salamat. O mayong buntag na doon. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ato ang nindot kayo nga diskusyon, mga kaigsunan, no? Ang stand sa Seventh-day Adventist, ang stand sa Roman Catholic Church. Pinhawas ang tagamay, kaya medyo nagkatensyon. Ginadoolon sa ni Brother Salvador dito, kaya mawala yung ambasador. Inom sa mong tubig, kaupan, tubig, para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Okay? So, wapatas katunga mga kingsunan sa tuwang friendly dialogue karon. Ang musunod, tagaan na itong 15 minutes para sa ribatal. Pasabot na ito sa ribatal, ha? So, katong gi-explain sa Pingastan, halimbawa, kung ribatang 15 lang, 15. Oh, 15, yes. Halimbawa, ang Moribata, ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nagsan. So, pasabot, iyang itakel, isgutan niya. Gusto ninyo 50 ang 10 lang, ang ribatal. Ang sama sa inyo, 10 lang? 10 ang nakabutang diri. So, okay mo, 10? Tulo. O, 10 lang daw, kaya marating paniod to na po. Kung di rin matapos ron, padayon na ito magkaon. Okay. So, balik ko na to, ha. Pwede na matandog ang ilahang part, pwede na mo drop of names, pwede na mo tandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books. Adi pwede ang names. Okay, dili mayo, no? Okay, sige. Pero yun na nga, gwapo ka, di ba na pwede. Gwapo si Dritz. Basta appreciation. Okay, so, ready na? Okay, kung ready na, ang atong ribatal na 10 minutes, ihatag na ito mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist. Your time starts now. Okay, mga tupang liko sa itong mga igalang makisunan ng mga gwapong ini nga buntaga. Doon ay kasabihan makisunan nga yan himi tumod ka lang sa kamaturan. Muli good me makisunan nga dalag hapon ang among kamaturan. Katawa niya. Ang doon tayo 15 minutes ribatal. Excuse, isam sa kadit ng time. Iksoon, mag-ura tayo nagsabot nga wala tayong kadyawan na yan, palakpak lang ta. Atong gihangyo ang mga Roman Catholic o mga Seventh-day Adventist na kini nga debate dili ni siya kinansaway. Ayaw dalayin yung batasan sa Sorry. Roman Catholics, ayaw nyo dalayin yung batasan diri. Ospunan ko, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko paburanan ko sila kay dili ko ganang bisan sa Adventist, ayaw mo paghimo ana.
Mga pinalanggan akong Roman Catholic, ayaw mo po yan nagsun. Kaya nato dire, actually, ano yung tinatawag idea? Si Brother Stalwart ang nagka-idea ani nga himuon ni nga ingani kanindot ang atong dialogue. So, ang tanan nga appreciation o sabay tawag na to na mahatag na to Brother Stalwart. Therefore, baliyog lang, ayaw mo pagkantsaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang nato. Or else, tapuson ko ning dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala gid ko lain buot sa inyo, wala ko'y pabor po sa inyo mga Seventh Adventists. Dili na to na buhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras nimo doon na kay 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator. Kaya ko magsugod, magsunod sa pagribat sa atong higala nga bago-bagin niyang kibuyan siyang pakisunan. Medyo basa-basa bagay lang yung paikson nga nagpamatuod siya okay lang, don't be excited, okay lang. Nagpamatuod. Bro. Dili lang na mo gamit o kanang as sa atong isabutan diri. Ako buto. Kanang Mr. anything maka-offend sa imong katbang atong likayan. Walay offense basta ang gigamit nila bisag unsa nga word ang gamiton nila basta sa ilang gi-discuss sa staff. Pero ang iyon lang ako, anything nga maka-offense ngadto sa imong katbang atong lang likayan. So, Nakistop ako kayo. yes, nakastop. Sige, Thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Ang po kaya na po, Mr. Facilitator, magsunod. Ang punto man ako mag-iso na maong pag upan niya gilitok pa. Mo ipasabot ang mag-isunan. Ngayon, i-claim na ang succession sa pagkamatur ng Iglesia, gikan ko ng Pedro. Kana siya nga claims mag-isunan, that is hypothetical claims. Nga daw mag-isunan, ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa, sumala sa referensya, mag-isunan. Sa Church History, gitawag na siya Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa, kung sabay gitawag ng Pontifex Maximus, mga higala mag-isunan. Supremo, kana siya ng ranggo mag-isunan sa pagka-Santo Papa. Gikan ka na siya sa pagano. Dili ka na gikan sa Christian trace by the apostles, mga kaigsunan. So pagkarutan na ni siya na claims tungod kay ang pagka-Santo Papa makaigsunan ang kanang Pontifex Maximus. Sumala pa sa atong referensya kung gusto nilang ipapasa. Gikan ka na siya sa mabigan nga mga concept Pontifex Maximus. O kana siya na claims, wala kana siya ni-claims si San Pedro. Tungod kay ang early Christians, mga higala, mga igsunan, gitawag ka na siya servant leader, dili supreme leader. Mula doon ang mahaom ang ilang Santo Papa, mga igsunan, as Pontifex Maximus, sumala sa early Christians na concept sa mga leader sa Iglesia. Ikaduhang pag-refute nato sa atong kamatuoran, mga igsunan. Muna nga, yan higit tungod ng alang sa kamatuoran. Muli higit may mga higala magsorbit-bit yapon ang kamatuoran. Badala. Mato pa sa atong higala, mga igsunan, nga Mikaelap katahulos. Actually, may sunan when oriented sila sa original Greek, walay exact direct diretso nga word in Greek, katahulos. Imbento na siya sa atong higala nga mga medyo respect sa atong Roman Catholic Church nga mga higala, mga igsunan. Granting nga Mikaelap na sila tibok kalibutan, nagkingon ang San Mateo Kapitulo 24, kining may balita igakailap timong kalimutan, muabot na ang katapusan, granting kamo na, nagapakailap na timong kalimutan, nga naman wala pa muabot ang katapusan, buot pasambot, piki, ang pagpakailap sa kamatuoran, matod pa nila, mga kaigsunan. O yung tanaw na to ang history, mga kaigsunan, in the early Christians,
because the book of Acts, mga higala, mga igsunan, is a little history of the early Christians na ang unang gitukod sa Ginoo ang membro mga igsunan gikan sa 12 ka apostolis, Mateo kapitulo 10, gisundan sa mga 70 ka mga disciples, Lucas kapitulo 9. Midaghan ang iglesia mga igsunan nahimong 120 panahon sa buhat kapitulo 1. Unya na ay nakabig yung mga 3,000 sa buhat kapitulo 2. Sa buhat kapitulo 3 may sunan na nakabig ang mga 5,000. Unya matod pa sa Biblia mga igsunan. Buhat kapitulo 6 versikulo 7. Ang mga na-convert, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, pwede ginaghana o mga pari nga nakabig diya sa pagtuo mga igsunan. Buhat kapitulo 6 versikulo 6 versikulo 7. Kanya matod pa sa atong short history mga igsunan, gitawag ato siya mga Hudiyong Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emo tanawon mga igsunan, gitawag ka na siya sa Grego nga Judeo-Kristiyanos. Buti pasabot mga igsunan, ang iglesia nga gidukod sa Ginoo panahon sa unang siglo, mga saparistang dagko. Bisan gani ang atong mahal na piring mga saparistang kong dagko mga igsunan. Lucas 23:56. Sila sa Maria nangandam og haplas ug namahulay sa Sabado. Buti pasabot mga igsunan. The early Christians, even in our Blessed Virgin Mary, are Sabbatarian mga igsunan. Sayop kayo mga igsunan kamuklim na we are the true church. Na nisulpot lang na 1000s mga igsunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litrang mabasa mga igsunan sa atong church history. Kini sa Macrovincia Britannica, Roman Catholic Church, established 1099 dito sa Jerusalem. Yung mga angkon na kamutong gitukod ni Jesu Cristo, por Diyos por Santo, mga igsunan. Namatod pa sa atong higala mga igsunan, nagikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Dios nga gitukod, gitawag ka ng Church and Jerusalem. Mga iglesia nga nasa Jerusalem. Katong iglesia nga nasa Jerusalem, moingon in taon mo nga Roman Catholic to, por Diyos por Santo mga igsunan. Layo ras mahawa. Kung sa isda pa mga igsunan na halaw, wala pas pungkasan mga igsunan. Demo tanaw ng mabasa na siya mga igsunan sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sukti ang pagpangwali sa Jerusalem mga igsunan. Manyamatod pa sa Sagrada Escritura mga igsunan, gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan o matod pa sa ilang libro mga igsunan. Church history written by John Lux, Reverend John Lux. Then is the page 87 mga higala mga igsunan. Nagkanoyo ng atuang unrefutable facts. Hindi ma-refute mga igsunan na facts. Mato pa din the East never adopted them perhaps because from the earliest times sa unang yun na magkristohanon, Sabado
Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. One minute. Diin man yung Domingo nila makiksunan. So wala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa Solis of the Pagan. Gihimo nilang adlaw sa Ginoo makiksunan. Pusal layo na kayo. Ang ato ang cooperative study, Brad Briggs, watan nag cooperative study o Sabbath. Facilitator. Yes. We are not Please studying to the facilitator, brother. Yeah, provide. we are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about true church. So, Domingo sa Padyo na Mariaha, Okay. malayo tanan sa ato ang perspective ng topic. Okay. Please, balik lang sa topic. You have 32 seconds sa ang atong nasabutan kanina, duha ka topic, di ba? Sabat at Peter. Tama? Sabat at Peter. Counter objection, Mr. Dili siya. Ang ato na sabutan, usa ka topic, true church lang siya. True church lang ginagawa. Brother Salwar, Wala mo. dalang. Kaya ako may istorya, dalang. Ay, nagsaba. Ang na bro. imong stand kanina sa second stand ninyo, it's all about Peter, ang prediction ni Peter kanina. Pero katong topic kanina, usa to sa mga main topics supposedly nga itong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw ni mo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta kanina nga. Connection man to siya, bro. Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa true church. So, ang mahitabo ka ni karon, karoon na lang na to. Karoon na to. Na-scoop man ni mo ganina tong about kay Peter. O sa may plano to, putlo na lang to, dili na tamis si Peter. Or sumpay ko siya. Mr. Facilitator. Dili na, kuha na to siya kanang dito na lang na sa ato ang ikuanan na founder to founder na. Ano na lang, nasugda naman yung ganina. Actually, gitubagan niya ganina sa iyang ribatan about po sa priesthood ni Peter. So, duha na lang kayo, mahulog na lang nito. Nasugdan ba na to? Sige, kuha na. About na Peter o sa kuha na. Mr. Facilitator, counter objection. True church Peter na lang. Yes, wala yes. na Sabbath. Oh yes, wala nang sabat. Wala na, di na ito mag-isip. Mr. Facilitator, counter Okay, paminahon sa na to. Yes. Counter objection, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify this. Ang among stand of view sa true church, pinagi sa batasan. Okay. Dili mo pwede mo pugngan. Unsa mong argumento sa matuod ka iglesia. Okay. This is our stand. Depende na ninyo sa inyong pagribat. Kaya ang amo ang pagkamatuod sa mga iglesia magsunan, ang Seventh-day Adventist tugma o kiniyag patasan at bilang sabat ka na. Okay, thank you. Di na ako patason. Brother, any comment? Alang sa tanan. Di na lang ko comment. Okay, sige, thank you. So let's go. My son, sa Seventh-day Adventist, ang ilahang stand nga ang true church is including the attitude or character which include the Sabbath. So, si Brother Stalwart, ligo. So, doon na pa man tayo duha ang kagwan. Doon na pa man tayo upat ka titugan. Doon na pa tayo ka upat ka 10 minutes. Okay, so, magunta, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga ribatal, magamit yapon to. Ako siguro hangin nga ni, wala tayo clear na rules kung maapil ang sabat, maapil ang baboy or whatsoever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, nyan atong i-fix, then kaon. Pag umagkaon, balik ta, kaya lisod kayo bulay kaon niya, pangit kayo, kastan. So, you have 32 seconds, Brother Ritz, go ahead. Okay, thank you so much, Lord. At ginuto na ito ng 32 segundos, mga igala, mga isunan. The Sunday that is solace of the pagans. Ang Sunday day, di kang pagano ison. Ang Sabado, kanayong gisimpa diya ang Santo Cristo. Sa Padista karon na po, Henry, Isus, Nazarenos, Rex Eudorum, sa Padista na, di ka dumigista. Gold, the day of the Lord, this Dominica, kinsay nag-ingon ini, in the language of the church, dili sa Biblia, mga higala, mga kaigunan. Napupos na nga po ang
Sorry kayo. Thank you kayo. Ito sa dito ba palihog ba kayo mag-ingit kayo kuan sa dito. Kumusta sa dito ka? Ato ning effects ni mga tutag langit na nakigsunan. Wala yung mga tong langit ng mga hambugiro o niya mga taas ug garbo. Wala yung mga to dito. Sigurado ko ibilin ko si yuta. Ana? Okay, thank you kayo. So, buuyon mo nga stanza ni karon yung mga unta. Okay na ba? Sige. So, mga kaigsunan na to nga mga Catholic members, you have 10 minutes o ang inyong oras starts now. Hello, mic test. Okay. Una sa tanan, daghang salamat. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikaduha, sa ato ang facilitator, si Brad Gary. Third, ang atong mga panelists sa Seventh-day Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang salamat sa inyong pagganit. This is not the usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matod pagganiha ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh-day Adventist, The Voice of Prophecy, Friendship Force, P.O. Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon dinhi usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Isa na gingon ang ilang basahon sa Seventh-day Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkahiusan. Abi man ako buhay pa nga na manday timaan. Mao manday ni di manday karakter. Kay matod pa ganina karakter ko no kinaniya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusan. So, asa may tinuod niya to? Katong gisulti ganiya o kining ilang basahon? Ikaduha, matod pa niya way pangalan, Mateo 16:18. Apan ang ilang libro, uplifted by Ellen G. White, giingon din 1860, September 29, name 70 Adventist was chosen. Naman di pangalan. Sabi, itong bitigaw na rin. Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront of the struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution. Dili si Kristo. Mao na mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pamahayag, gaingon dinhi ang gitawag og isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-isgot ang kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kay pwede kong mahimong matarong, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. Kung sa subjective na, dili na makita. Ang tinuod makita, witnessing, gipuihan mo. Sumala nining libro yapon sa 17 sa maning katapusan, ang hitabo sa katapusang panahon,
Seventh Adventist gyapon nga libro, nag-ingon dinhi, ang iglesia namugna sa masalaypon. So, dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw buutan, tungod kay ikaw di mukha o baboy, tungod kay ikaw ang simbag Sabado, ikaw nang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede niya na para maningla ang tao. Karon mga kaigsunan, ningon siya kanina, ngawa kunoy pangalan, Matthew 16:18, apan sa ilahang the Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuod ng iglesia, mao ang pagkabalan, naaman na timaan. Ikatulong timaan sa matuod ng iglesia, mao ang pagkakatoliko kung universal. Waman minimum ng Seventh Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh Adventist started only in 1863, bringing the Seventh Adventist down to that year, 17th century. Wala! Kaon sa mong mahimong universal. Ganito'y hakaw lang mo 18th century. Samantala, ang Katolikong kipasabutin ha, bisan asang kapita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church, start from Christ. Pangingon ni Kristo, panlakaw mo mo kalimutan, that is the concept of your Universal Church. Matthew 5:12. Muna mga kaigsunan, karong panahon na, ni Barog, tunay na hagpa, na pagpabarog, na sumana ang ikaupat na niyay, ikaupat na matukod nga iglesyang timaan. Mao ang gingon, ang iyang ikaupat ug mahinungdanong timaan sa matuod ng iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mind of the true church, kining maong tima nga unta, mahimong debate, mahimong dialog, pamatudaan ko nga ang gitungkod ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana, ug naa ni diri sa maong ilahang basahon. Muna mga kaigsunan, wa gyud mingon dinhi, bisag gamay na lang nga kanipod Seventh Adventist maupod ang one Holy Catholic Apostolic, wa gyud. But ilang iangkon ang timaan nga niadtong 1870 opisyal nga pangalan ngadto sa Council of Trent, mga kaigsunan. Busa tataw klaro, dili ni siya self-serving nga dokumento, kung dili ilan ning basahon. Therefore, ang ilang basahon mo'y nagpalig-on nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolikong Simbahan mo'y tinuod ng Iglesia. Sumala panining Ministry Magazine sa atong mga igsuon po na buutan nga Seventh Adventist, respectful person, nag-ingon dinhi ang ilang libro. A good Catholic, of course, can certainly be among the people of God. Kung gano'n, kani ang biyak ng karakter ang iskutan natin, iskutan nila. O sa gingon dinhi, ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God, katawhan sa Diyos, ang Katoliko. Huwag mo din katawhan, good people, is Seventh Adventist or is they Catholic. No other denomination or Christian group nga mi-claim, nga bidawat o miangkon na Katoliko sila. Walay laing Katoliko lang. Kung doon na may muangkon na laing sikta, kana ka sunod-sunod, kana ka kopya-kopya, kaya nasayod pa kamo na ang tinuod nga nagamit unang termino sa Iglesia sa pulong Katoliko, dili man Protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio ang bisya ngadto sa Antioquia, Katoliko o dili SDA. Now karon umingon sila
Stay na. Then, why not gawa ninyong gibutan diri Katoliko ang inyong gibutan? O kantimaan sa Katoliko, maupat ka po inyong gibutan. So, dili ni mabawi ng kamatuoran mga higala. O dili sa na mabawi, mga kaigsunan, nga kining ilahang simbahan, dito'y hakaw sa 1863, mga kaigsunan, sumala sa pagpamatuon nila. O ginganla na itong September 29, 1867 Day Adventist. Kisa nakalan, Apostoles, si Kristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa Seventh Day Adventist, Ellen White and James White. Usa ka tanong. Well, wala ko pumarog diri aron sa mara ng inyong tagsa-tagsa na balatian. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama ba, doktor? Na ang doktor magpatambal ka na kay samad, lugito ng samad. Masakitan ka, kung dili toyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kung dili aron kayo. Daghang salamat o maayong punto ka na. Okay, nahumana ang rebuttal sa Kigsunan ng Katoliko. Gusto na mukaon sa ilang side, so di na to pwede na pugnan. Pumalipong na diha, kamoy mo nanupak. Yes, sir. Hello, Bradwin. Nagsabot na kanina kay human atong rebuttal. Natay kurong lamay, katulad ngaon. Okay, may sabutan na ito kamay, ha? So, ali mo diri, paduol mo diri. Dili na ito mag-imong rules, ha? Naalang tayo sabutan kamay. About sa i-adapt na to. Ali sa mo diri. Pinanglan na to ng munaon. Late naman tanangan ni, so problema gini na to. Duha pa. Ugay di matapos. Ali mo diri, bro. Ayun, kamu na. Kamu. Bro. Hello mga Maison, kinahanglan nga masudlan kita tungtian. Ayaw na lang mong papangawa. Pag order na lang mo na, panugo na lang mong tao ang pwede mong palit. Then magpahatod na lang mo din eh. Ayaw na lang mong paghawa. Diyan lang mo sa inyong mga imutangan, pwede niya na buhaton. Kay late naman tagina, abdan man tas kagutom. Dili mayo ning abdan tas kagutom, no? So,
Kumorder mo, ayaw mo kalimot ha, ang inyong mga basura, gunite, dalaw, nilabay sa basurahan. Di ko gusto nga doon ay makita basura diya, undamon na ni. Kay ako'y maproblema ani, ako ngalan ang maproblema, sunod dili na ko tagaan o permit kay dili na ko makontrol ang mga tao na nanambong. Gusto na to ha? Atong rules is rules. Pwede na ito niyong dangon kung dili mo manoo. Inyo mga basura, gunite, walay magyaga-yaga, walay magsikit-sikit, kahit sultihan mo sa tinuod, bawal ang debate sa Tagum City. Ang atong himo, ang dialogue lang ta. So, kining dialogue, dapat atong himoon ng dialogue, friendly dialogue yun. Okay, pabalik na mga Exxon, mga 30 minutes or 1 hour, mabalik ka din eh. Pagbalik na din. So back daw 1 hour after sa paniud to mga kaigsunan ato sa aning paungon og daghang kay salamat na unya magkuan na punta. Mag-live na punta unya mga higala ha. Daghang kay salamat sa inyong suporta, sa inyong pagtan-aw og sa inyong pag-like and share og sa inyong pag-subscribe, no. Unya stop na ta kay paniud to pa man eh. So unya balik na punta mga launa siguro, no, mga brothers and sisters. I hope nga ma-share ninyo. Daghang salamat.